Good morning ho sa bawat isa. At we will start our Sunday school. It's already 9 a.m. na. So let's have our time to have our prayer, our Sunday school, our first part of our worship this morning. Let's begin our Sunday school sa muli sa pag-aawitan natin para sa ating Panginoon. And let's sing for the Lord. Let's sing, I love to tell the story. I love to tell the story of unseen things above, of Jesus and His glory, of Jesus and His love. I love to tell the story because I know it's true. It satisfies my longings as nothing else can do. I love to tell the story. 'Twill be my theme in glory to tell the old story of Jesus and His love. I love to tell the story for those who know it best, seem hungering and thirsting to hear it like the rest. And when in scenes of glory I sing the new song, 'twill be the old story that I have loved so long. I love to tell the story. 'Twill be my theme in glory to tell the old story of Jesus and His love. Tayo po ay magbukas sa panalangin. Tayo po manalangin. Ama kong Diyos, nagpapasalamat po kami sa umagang ito na pinagkaloob niyo, Panginoon, para muli kami makapag-aral ng salita ng Diyos at magpalain niyo po ang aming Sunday School, Panginoon. At we pray for your guidance for us by the guidance of your Holy Spirit. Lord, guide us with your truth. Gamitin niyo rin po ang aming guro sa oras na ito at patawarin niyo kami sa lahat ng aming pagawang kasalanan, Panginoon. Linisin niyo kayo sa harapan at nawa, Panginoon, ang araw na ito ay para sa inyo at sa iyo lamang, Panginoon. At malhati po kayo, palahanan niyo po ang bawat isa. Ang kahalagahan, Panginoon, na gampanin namin ang tungkulin namin ang tama ang aming pagsamba sa araw na ito. Ito lang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sorry. So, bigay na po natin ang time na to para kay Pastor Gary. Okay, good morning po sa ating lahat. So, in behalf of Brother Mark Lorenzo, ako po ang mangunguna sa ating pag-aaral sa umagang ito sa ating online Sunday School. So, sila po ay naanyayahan sa anniversary ng kanilang home church sa Antipolo. Kaya ako po ay napakiusapan na mag-take charge sa pagtuturo po ng ating Sunday School sa umaga po ito. So tayo po ay nasa pang-apat at huling bahagi ng 4-part lesson series na mayroon pong tema na Walking in the Spirit.
a journey through the order of salvation. Okay, so we praise and thank the Lord for this lesson dahil ito po ay tunay na magbibigay po ng kalakasan, ng comfort, ng peace sa atin, oras na atin pong maintindihan ang kaligtasan na meron po tayo bilang mga mananampalataya sa ating Panginoong Kristo. So again, our series title is Walking in the Spirit, a Journey Through the Order of Salvation. So ang ating pong main theme is living by the Spirit as the fruit of God's sovereign saving work. So our theological framework is Reformed Theology or Dusalotes, and the doctrines is perseverance of the saints and glorification. So we are now in lesson number 4, the last part of 4-part lesson series na ang tatalakayin po naman natin sa lesson number 4 is about preserved and glorified, secured by the Spirit until the end. So for our introduction, yung ating pong main point is walking in the Spirit means pressing forward with full assurance that the Spirit will preserve and glorify us. Okay, so ngayon sa ating pong pagdako sa ating lesson proper. So dito po sa doctrine na ito, yung preservation o yung perseverance of the saints and glorification. So ito po ay tunay na isang comforting truths tungkol po sa ating kaligtasan bilang mga mananampalataya. Dahil dito makita po natin that we are being preserved until the glorification. Now, ano po yung mga katotohanan na nasa doktrina po na ito na magbibigay po sa atin ng kapayapaan, ng kalakasan. So, una, dahil ito po ay sa yung perseverance, una, promise. So God finishes what He starts. So number 1 na ano po nito na nilalaman ng doctrine of perseverance of the saints and glorification. So yung perseverance ng mga mananampalataya is promised. So God finishes what He starts. So ito po yung napakaganda sa doktrina po na ito. At dahil po dito, yung ating forefathers sa pananampalataya na kung saan ay pinangunahan ng banal na espiritu, mga puspos ng banal na espiritu, sila po ay naging matibay at matatag sa kanilang pananampalataya sa katotohanan po na ito, that they even penned yung statement of faith patungkol po sa katotohanan na ito about the perseverance of the saints and glorification. So sa 1689 Baptist Confession of Faith about the perseverance of the saints, they stated in this statement of faith in paragraph 1, nasabi nila dito, those whom God has accepted and the beloved, effectually called and sanctified by His Spirit, and given the precious faith of His elect, unto can neither totally nor finally fall from the state of grace, but shall certainly persevere therein to the end, and be eternally saved, seeing the gifts and callings of God are without repentance, from which source He still
begets and nourishes in them faith, repentance, love, joy, hope, in all the graces of the Spirit unto immortality. So that's the firm belief of our forefathers in faith and their statement of faith na kanila pong sinulat dito sa 1689 Baptist Confession of Faith about the perseverance of the saints. So that's the truth about our salvation. So we can also persevere because it was promised. So sa ano din po, no, sa paragraph 3 ng 1689 Baptist Confession of Faith pa rin about perseverance of the saints, ang sabi naman po sa paragraph na ito, and though they may, through the temptation of Satan and of the world, the prevalency of corruption remaining in them, and the neglect of means of their preservation, fall into grievous sins, and for a time continue therein, whereby they incur God's displeasure and grieve his Holy Spirit, come to have their graces and comforts impaired, have their hearts hardened, and their consciences wounded, hurt and scandalize others, and bring temporal judgments upon themselves, yet shall they renew their repentance and be preserved through faith in Christ Jesus to the end. So even doon po sa mga time na kung saan ay uh, maari pong mahulog sa kasalanan ang isang totoong mananampalataya, andun po yung pagpapatuloy ng kaligtasan ng isang totoong mananampalataya. But then, just like the statement doon po sa bandang huli, na sabi diyan, yet they shall renew their repentance and be preserved through faith in Christ Jesus to the end. So ang isang totoong mananampalataya, bagamat siya po ay mahuhulog sa kasalanan dahil po sa realidad ng ating kalagayan dito sa mundo, that we are still in our flesh and we are in this fallen world. So kaya nasa paligid po natin ang mga kasalanan, ang mga tukso na maaari pong mahulog pa rin o matukso pa rin ang mga mananampalataya. But then as true believers, we will renew our repentance and be preserved through faith in Christ Jesus to the end. So these truths that being recorded in Baptist Confession of Faith is rooted or was rooted in the Bible itself. Mula mismo ito sa tinuturo ng Biblia. At ito po ay nabanggit sa Philippians chapter 1 verse 6. Yan, sabi po ng Philippians chapter 1 verse 6 ni Apostle Paul, and I am sure of this, that he who began a good work in you, will bring it to completion at the day of Jesus Christ. So yan po ang napakatibay at napakatatag na katotohanan tungkol sa the perseverance of the saints. Yung yung pagpapatuloy pa rin ng mga mananampalataya sa kabila ng lahat ng proseso, kagaya po ng last Sunday na ating pong topic, yung proseso ng sanctification. As we are in the process of sanctification, there is a possibility that we can commit sin, but then as true believers, we will renew our repentance and be preserved through faith in Christ Jesus to the end. So dahil po yan sa mismong sinabi ng banal na kasulatan, particularly in Philippians chapter 1 verse 6. Okay, so this is the beauty of this doctrine. Yung perseverance of the saints, we can persevere because it was promised. So according to Philippians chapter 1 verse 6,
God finishes what He starts. So in the statement of Apostle Paul itself, sabi niya that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. And then yung yung katotohanan sa loob po ng doktrina ito, yung perseverance of the saints and glorification, every believer, genuine believer of Jesus Christ, na kagaya po natin, can persevere dahil pangalawa, because of the Spirit's witness. So assurance in trials. Through the Holy Spirit, we have the assurance in the midst of trials. So kapag tayo po ay nakaranas ng mga pagsubok sa buhay, na kasama po doon ang mga temptation, na tayo po ay matukso muli sa kasalanan, o maaari tayo po panandalian ay tumigil sa ating pananampalataya, but then we can be assured that despite of these trials that sometimes will lead to a genuine believer to commit sin, and even to uh, temporarily stop sa kanila pong pananampalataya o sa kanila pong pagdalo sa simbahan. But then as true believers, na kung saan ay totoong pinananahanan ng banal na espiritu, tayo po ay gaya ng nabanggit doon sa una kanina, we will persevere. Tayo po ay magpapatuloy pa rin hanggang sa katapusan. At yan po ay dahil sa katotohanan din that the Spirit's witness to assurance and trials. So in Reformed theology, the Spirit's witness, or the internal testimony of the Holy Spirit, is a direct and personal assurance given to believers that they are children of God. This assurance is distinct from other forms of evidence or deduction, providing a deep sense of certainty about one's salvation and relationship with God. It is often experienced during trials, offering comfort and strength to persevere. So long that a believer is being indwelt by the Holy Spirit, so he or she can persevere even in the midst of trials. Dahil sabi din po ni Apostle Paul in Romans chapter 8 verses 16 to 18, the Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. And if children, then heirs, heirs of God and fellow heirs with Christ, provided we suffer with Him in order that we may also be glorified with Him. So napakaganda po ng katotohanan na yan na nabanggit ni Apostle Paul in Romans chapter 8 verses 16 to 18. So as true believer in Christ, we are being indwelt by the Holy Spirit. But then, gaya po ng katotohanan na nabanggit yan ni Apostle Paul, kahit pa man tayo po ay pinananahanan ng Banal Espiritu, pero kagaya ng ating Panginoon, we will na dumanas ng kahirapan, we will also experience sufferings. Ano po yung ano po yung layunin? Nasabi diyan, provided we suffer with Him in order that we may also be glorified with Him. So the sufferings that we will experience in spite of the indwelling of the Holy Spirit are preparing us for glory, for glorification. So kaya hindi po dapat natin pagtakhan gaya po ng binanggit na Apostle Paul doon sa o ni James, doon sa Book of James.
yung mga sufferings, yung mga trials na ating naranasan. These sufferings and trials uh, are being allowed for us, or allowing for us to be prepared for glorification. But then yung katatagan po ng pagpapatuloy o pag-persevere ng mga mananampalataya is because we are indwelt by the Holy Spirit. Ang isang tunay na mananampalataya ay pinananahanan ng banal na Espiritu, at dahil po dito, kahit makaranas po tayo at tayo po ay mapasagitna ng mga kahirapan, ng mga pagsubok sa buhay, ng mga tukso, we can be assured that as true believers, we can persevere till the end because of the indwelling of the Holy Spirit. So ito din po yung matibay na itinatag na na confession of faith ng mga forefathers natin sa pananampalataya sa 1689 Baptist Confession of Faith about the perseverance of the saints. And paragraph 1, ang sabi po ng statement of faith ng ating po mga forefathers, and though many storms and floods arise and beat against them, yet they shall never be able to take them off that foundation and rock which by faith they are fastened upon. Notwithstanding, through unbelief and the temptations of Satan, the sensible sight of the light and love of God may for a time be clouded and obscured from them, yet he is still the same, and they shall be sure to be kept by the power of God unto salvation, where they shall enjoy their purchased position, they being engraved upon the palm of his hands, and their names having been written in the book of life from all eternity. That's how secured our salvation. That's how sure our perseverance till the end, because of the indwelling of the Holy Spirit. And in paragraph 2 sa 1689 Baptist Confession of Faith pa rin ng ating mga forefathers in faith about the perseverance of saints, ang sabi po dito, this perseverance of the saints depends not upon their own free will, but upon the immutability of the decree of election, following from the free and unchangeable love of God the Father, upon the efficacy of the merit and intercession of Jesus Christ and union with Him, the oath of God, the abiding of His Spirit, and the seed of God within them, and the nature of the covenant of grace, from all which arises all the certainty and infallibility thereof. So, napaka-comforting po na mga katotohanan na yan tungkol sa security ng salvation, sa security ng assurance of the perseverance of every saint na kagaya po natin, kahit paman sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, sa gitna ng mga persecution, sa gitna ng mga sufferings na ating pong maranasan, because of the indwelling of the Holy Spirit to every believer. So long that you are being indwelt by the Holy Spirit, makakaasa tayo, mga kapatid sa Panginoon, na tayo ay magpapatuloy pa rin sa ating pananampalataya hanggang katapusan, hanggang wakas. Then, the third, content of the doctrine of the perseverance of the saints that gives us comfort, peace, and confidence sa ating pong pananampalataya at sa ating pamumuhay sa araw-araw sa gitna ng mga pagsubok sa buhay na realidad po dito sa mundo, sa ating buhay, ay yung
glorification assured. The end of salvation is eternal glory. Yan. So after ng perseverance promise, after ng the Spirit's witness or the truth about the indwelling of the Holy Spirit in every Christian, that makes us secured that we can persevere in spite of trials, and in spite of persecutions, and in spite of sufferings. Ang fruit po nito ay yung glorification. Yung glorification. So, the doctrine of glorification ay nabanggit po doon sa Romans chapter 8 verses 29 to 30. Nasabi po ng mga talata na ito, for those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, in order that He might be the firstborn among many brothers. And those whom He predestined, He also called. And those whom He called, He also justified. And those whom He justified, He also glorified. So, sinecured na po ang glorification ng mga tunay na mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ganyan po katibay at katatag ang kaligtasan at ang kaluwalhatian na naghihintay sa bawat mananampalataya. Ito po ay nakahanda na. Ito po ay naka-preserve na. Yan po ay matatag na ating matutunan mula na mga katotohanan mula sa nabanggit ni Apostle Paul diyan po sa Romans chapter 8 verse 29 to 30. So sa sa lesson ng Ligoniers sa kanilang website, ang sabi po ng Ligoniers patungkol po sa glorification, glorification is the final benefit of redemption and the ordo salutis or order of salvation that describes the order in which the saving benefits of Christ are applied to His people. The glorification of believers is grounded in the glorification of the mediator after his accomplishment of the work of redemption. In the application of redemption to individuals, regeneration is the beginning of glorification because it is the creation of a new nature that will come to its fullest expression when we are glorified. Believers will experience the glorification of their whole person as a result of their union with Christ. Glorification is sanctification, our renewal after the image of Christ made perfect. The Holy Spirit is the agent of the glorification of God's people. God will immediately glorify all believers in the resurrection of the last day, conforming them perfectly to the image of His risen and glorified Son. Glorification of believers will include being renewed to perfection by God without sin in their glorified bodies. Yan, so napaka sarap na na malaman na ating pong ma-realize yung ating pong kaligtasan na natanggap natin sa ating Panginoong Hesukristo. We can be assured that no matter what happens, bilang totoong mga mananampalataya, sa mga totoong mananampalataya, kahit pa man makaranas tayo ng mga
trials sa buhay, ng mga temptation, ng mga sufferings, ano, ng persecutions, but we can be assured na makakayanan po natin na malagpasan ang mga yon. We can persevere till the end, till glorification. So in conclusion, walking in the Spirit means pressing forward with full assurance that the Spirit will preserve and glorify us. So number one, elects will be preserved by God until the end, no matter what happens. Yan. So take note of that, brothers and sisters in the Lord. Dahil minsan marami po sa atin ang nag-aalala sa ating buhay Kristiyano, lalo na kapag tayo ay nakakaranas ng mga kahirapan sa buhay, ng mga pagsubok, ng mga pag-uusig. But then if you are a genuine believer, you are indwelt by the Holy Spirit, and in the perseverance of the saints is promised. Pinangako po na ang sinimulan sa atin ng Panginoon ay kanya pong tatapusin. Siya po ang magpe-preserve sa atin. Gaya po ng sinasabi diyan ng una, that elects will be preserved by God until the end, no matter what happens. And number two, in times of trials, the Spirit bears witness that we are truly adopted sons of God. This will bring the elect comfort, peace, and strength. And the third and last, in Christ, as God's fully adopted heirs, we will fully experience His glory forever. We will fully experience His glory forever. And for our reflection questions, before that, meron po ba tayong mga katanungan? Yan. So dadako tayo sa ating question and answer. Meron po bang mga tanong sa ating pong pinag-aralan? So kung wala pong tanong, meron po tayo ditong tanong. At siguro isa-isa po tayong sasagot. So una, how does knowing the end of your story affect your present walk? So based doon sa ating mga pinag-aralan, yung mga nabanggit po sa ating lesson this morning, how does knowing the end of your story affect your present walk? So yan, pag-start po tayo siguro kay Brother Rico. Yan. Para po sa ating first question. Yan. Paki-post na lang, ano na lang siguro sa screen ni Deacon para makita po ninyo yung first question natin. Morning, Pastor. Good morning po, Brother Rico. Ito ba yan? Number one, how does knowing the end of your story affect your present walk? Yan. Ito ba yan? Sagutin, Pastor? Apo. Okay. Sa pagkaintindi ko, Pastor, no, na sa takbo ng buhay mo, araw-araw, may mga masasalubong ka na mga daming problema, mga ups and downs sa buhay natin. Bilang isang Kristiyano,
dahil sa tunay mong papaniwala na nandiyan naman yung Panginoon, nandiyan yung siya nakarinig, nakakita sa lahat ng mga nangyayari sa buhay mo. Yung kwan mo, yung peace of mind mo ba, nandiyan pa rin na hindi ka natatakot, hindi ka natataranta kahit sa hirap o sa tingin mo na wala nang kalutasan sa mga problema mo. Ako naniniwala na ang lahat ay pa in God's own will, no? Lahat talaga galing sa Panginoon. So, yun ang pagkaintindi ko, no, na ang mga problema, mga earthly problems lang naman ito, no? Dali lang naman nito masolusyonan kung meron tayong paniwala sa Panginoon at saka nagkuhan lang tayo. Ibig sabihin araw-araw na nagdasal na ang lahat na ito ay malulutas o malusutan mo sa lahat ng mga problema. So yun ang pagkaintindi ko, no? Ang lahat na ito ay lilipas din lahat na. Pero yung salvation mo, yung sinatawag na yung redemption sa kasalanan ay for your own for your eternal life na pinangako sa Panginoon. So, yun ang sa akin, Pastor. Thank you. Okay, thank you very much, Brother Rico. So, yun po sa pagiging totoo nating mananampalataya, makakaasa po tayo na anuman po ang mga mararanasan nating pagsubok ay malalagpasan din natin ito. So, yun po yung nilalaman ng mga nasabi ni Brother Rico po. Thank you very much po, Brother Rico. Okay, so si Sister Mian, how does knowing the end of your story, yung story natin na nabanggit sa ating mga pinag-aralan sa ating lesson ngayong umaga, affect your present walk sa kasalukuyan mong pamumuhay? Hello po. Ay, Ang bumata ng Sister Mian. ang aming kasagutan po since alam naman po natin yung end of our story. Wala po tayong dapat na i-worry. Kumbaga mas strong tayo sa present walk natin kasi alam naman na natin kung ano yung dulo. And also sa mga verses na nabanggit kanina, hindi naman po nagkulang yung promises doon. How He will guide us, help us all throughout our walk. Kaya until the end, parang kita-kits na lang doon na dapat mas nag-persevere tayo na papot tayo hanggang doon. Nagsagot din daw po siya. Sa akin po, Pastor, Sister Mian. yung Muna perseverance nag-drive. naman na binigay ng Panginoon sa atin. Kumbaga, na yun nasa atin na talaga At saka sinabi rin naman niya na mararanasan natin yung mga pagsubok na yan. Pero at the end of the trials, nandun siya. Siya yung gagawa ng way para alisin tayo doon pag hindi na natin kaya. Tsaka siguro yung tatak ng pagiging Kristiyano, yung ang dami-dami mo pinagdaanan pero nananatili ka sa Panginoon. Amen. Yun po. Yun po. Okay. Wow. Amen. Amen. So, praise God sa po na yan, sa mga naintindihan natin tungkol sa ating pananampalataya o sa ating buhay Kristiyano. So, pagka ito po talaga naunawaan natin, so pagka tayo po ay pumagitna sa mga pagsubok sa buhay, mapapagitna sa pagsubok ng buhay, napakalaki pong po ito bagay dahil magbibigay po ito talaga sa atin ng lakas, ng peace, ng comfort. Okay, so sa
mga kapatiran po natin diyan sa ano, sa church, sa First Baptist Christian Fellowship. Sino po bang ano natin diyan? Yung ganong maano eh. Paano yung ano? Sir Klingkling ba? Oo. Ah, So yung first question natin, how does knowing the end of your story affect your present walk? ah, para lang sa akin, yun bang normal yan sa Christian na meron talagang pagdadaanan talaga ng mga trials habang nasa ano ka, habang nandito ka pa sa mundo dahil nga is ang sabi pa nga ng mga pastors dun sa mga sa preview dun sa dati kong simbahan, kahit ang nanay ko nagsabi na tayong Christian is talagang di yan maiwasan na magkaroon talaga tayo ng mga di birong mga trials, lalo na kami na isa na ako doon sa nag-backslide nga. Talagang maano mo talaga namin na yun bang feeling talaga namin, ang naging kwento nga is malayo kami sa Panginoon. Kaya kami nagkaroon nga ng hindi birong trials at naging kwento na rin yun. At sa bandang huli, yung habang tinatuligsa kami ng mga kulto or mga pa-Christian na grupo, patuloy pa rin kami talaga sa paglalakad dahil nga is alam naman namin na sa bandang unahan at habang naglalakad, habang nandun kami sa daan na sa pinagdadaanan, nandun ang Panginoon, kasama namin siya. Kaya talagang masabi mo talaga, kaya naging end ng story, pagpapala o ano yun, open reward ng Panginoon sa pamilya namin dahil sa sila rin naman yung mga kapitbahay rin naman namin ang naging saksi na hindi talaga madali ang naging trials namin nung nasa pang 4th year kami namin sa San Quintin. Kaya talagang masabi mo talaga na ang naging end ng kwento mo is tinulungan ka ng pinagpala ka ng Panginoon dahil sa kumapit ka talaga sa Kanya. Yung bang hindi ka bumitaw kahit na backslider ka, nagpatuloy ka pa rin sa panalangin at hindi ka nagpadala sa mga pantutuligsa ng mga kulto at mga ibang religion. Yun ang naging isa yun sa mga naging take away lesson ko dahil na-reflect ko lang yung mga years na nasa backsliding ako. Okay. Thank you very much, Sister Klingkling. So, lilinawin lang natin po din, may konting linawin lang tayo. So, sa John chapter 10, verse, 38 and 39 ba, nakalagay yun na, o 30 and 31, na ang Panginoon, hawak tayo sa kanyang kamay at mas dakila sa lahat yung Ama ay hawak din tayo sa kanyang kamay. So hindi po tayo ang nakakapit, kundi ang Panginoon at ang Ama ang may hawak sa atin. So pagka ganun po kasi ang ating pong pananampalataya, ang ating pagkaunawa sa ating kaligtasan, andun po yung kapayapaan, andun po yung assurance. Dahil ang Diyos, kapag siya yung ating tamang pagkaunawa na siya ang nakahawak sa atin, hindi mapapagod. Hindi siya nagbabago kahit makagawa tayo ng kasalanan. So ang Diyos ay immutable, yung hindi siya hindi siya nagbabago, nanatili ang kanyang pag-ibig, ang kaligtasan na ibinigay niya sa atin. Yan. But then, yun nga, praise God doon sa ating pong naintindihan at natutunan sa ating lesson na sa kasalukuyan nating pamumuhay o paglalakbay dito sa mundo, yung katotohanan na tayo ay i-preserve ng Panginoon dahil siya ay nangako, dahil sa pananahan ng Banal Espiritu sa atin. And so, we are assured na persevere po tayo sa gitna man ng mga pagsubok sa buhay. Yan, si Sister Anya. Ano din natin?
Pakinggan din natin si Sister Anya. How does knowing the end of your story affect your present walk? Ay, hindi available si Sister Anya. Yan, si Deacon. Deacon na lang, Deacon. Hello po. So, ang sagot ko dyan is, how does knowing the end of your story affect your present walk? So, it will affect yung confidence mo and the peace in everything. Because in everything, ang Diyos pa rin ang katapos ng lahat ng bagay. And matapa ka ba? Wala yan sasabi, wala kong inaano yan. Matapa ka man, it is God who upholds you in everything. Yeah, that's how the word of God sabi in Psalm 37. And ito rin yung pinaghahawakan ni Apostle Paul eh. The confidence sa kanyang sinasampalatayanan na lahat ng commitment niya, lahat ng kanyang ginagawa. It is God who will end everything and will complete everything. Kaya that's our confidence sa buhay na ito. Anumang trials, anumang challenges, even your faith, kaya ka nagpapatuloy, it is God who upholds us in everything. Kaya in everything talaga, wala tayong pagmamalaki. Sa Diyos pa rin lahat talaga. So yun po. Yan. Okay, thank you very much, Deacon. Salamat. Okay, ngayon naman po, dadako tayo sa second question. So tayo po ay mag-umpisa uli kay Brother Rico. So ang second question, what truths help you endure in times of suffering? What truths help you endure in times of suffering? Yan, start tayo uli kay Brother Rico. Ano po mga katotohanan ang nakakatulong sa iyo upang mapagtiisan, makayanan ang kahirapan na nararanasan natin dito sa lupa? Sige po, start tayo kay Brother Rico ulit. Sige, balikan natin si Brother Rico. So doon na lang sa sa Mendoza family na nagbibiyahe. So what truths help you endure in times of suffering? Sa akin po, ang truths na pinangahawakan ko po, yung mga pangako ng Panginoon. Tsaka Yeah. lahat na po ng pinagdadaanan natin, may sagot na siya nasa Bible. Kagaya nung type verse ko na pag dumadaan sa James, pag dumadaan tayo ng trials, maging masaya tayo. Parang mahirap. Pero pag naintindihan mo, nagpo-produce kasi yun ng patience, endurance. Parang Yan. yun na yun eh. Package na yun. Ang kailangan mo lang magtiwala sa Panginoon talaga. Ilagay mo yung trust mo sa Panginoon. Huwag kang maglilin sa sarili mong karunungan. Yan lang po sa akin, Pastor. Amen. Okay, thank you very much, Sir Mian. So, anyone? Sister Klingling. Mukhang yung iba. Available. Para lang sa akin talaga, kung dahil nga sa mga sufferings, nakakalimutan natin na magtiwala yung bang nakalimutan yung panalangin dahil na-overwhelmed. Yung question natin, Sister Klingling, what truths help you endure in times of suffering? Para sa akin, yung truths na hindi kanya pababayaan at yung sa
Romans 8:28 na all things work together for good. Kaya kapag may suffering ka, masasabi mo lang sarili mo na for good to, kaya kaya mo nararanasan to sa Bible pa rin. At bakit mo naman tanungin ang Panginoon na yun ang katotohanan na talaga, na ma-endure mo yun dahil all things work together for good. Thank you. Wow. Ang ganda naman ng mabanggit ni Sir Pilding. Okay, so ano na siguro natin, last natin si Deacon. Yeah. Mukhang hindi available na yung iba eh. Pastor, ako daw muna. Good morning. Ayun, si Ate Banji. Nandiyan pala sa church na si Ate Banji. Hindi ko kasi makita dito. Para po sa akin kahit na ano pong pagsubok mo sa buhay, mabigat man, masakit man, pero may pangako po ang Panginoon. Man. Pangako na Panginoon dito sa Hebrews 13:5 na sabi niya dito na, I will not leave you nor forsake you. Kaya huwag po tayong mawawalan po ng pag-asa dahil yun yung pangako ng Panginoon, manatili po tayo sa Kanya. Tama po. Thank you very much, Ate Banji. So, kailangan ni Ate Banji talaga sa mga time na yan, ang mga katotohanan na yan. So, kaya timely talaga na ito po yung ating pinag-aaralan. So, yung mga katotohanan po na ito, kung ating po talagang panghawakan, panampalatayanan, talagang gaya po ng nilalayo nito, yung purpose nito, yung bigyan po tayo ng peace, ng confidence, ng strength, ay talagang ma-experience natin ang mga yon dahil po sa ang mga katotohanan na ito ay nagmula po sa ating Panginoon, mula sa kanyang salita, Okay, sige, siguro panguli si Deacon. So, yung truth na pag-aawakan lang dito is yung the glorification na naghihintay sa atin is nothing compared sa mga challenges ng buhay na ito. And that's how beautiful yung pangako ng Panginoon. All the mga natin, yung mga saints dati na nag-endure is they enjoy the glory of God na naghihintay sa kanila. Ngayon naranasan nila. At ganoon din sa atin. Hindi pa natin naranasan yung agayan pinagdaanan nila na sila pinapakain sa leon, sinusunog, pinugutan ng ulo kagaya ni Apostle Paul. But every challenges of this life there's a wonderful promise ng Panginoon na naghihintay. In the end of all things, yung glory ng Panginoon na naghihintay sa atin, that's our comfort na hindi makukumpara sa challenges ng mga buhay na ito. Okay, thank you very much, Deacon. Talagang we are being reminded of those truths, kaya kung po tayong naniniwala sa mga pangako ng Panginoon, hindi maaaring hindi natin mararanasan ang comfort, ang peace, ang strength na hatid nito o binibigay nito. Okay, so sa ating pinag-aralan, yung mga katotohanan diyan na maari na magbibigay po sa atin ng kalakasan para atin pong mapagtagumpayan ang mga kahirapan dito sa mundo, sa ating pong buhay Kristiyano, sa ating buhay mananampalataya, yung endurance o yung perseverance promise, pinangako na ng Panginoon na mapapagtagumpayan ng isang totoong mananampalataya ang anumang mga pagsubok sa buhay, ang anumang mga kahirapan at mga pag-uusig na darating na maranasan dahil pinangako na ng Panginoon na ang mga nanampalataya sa Kanya, particularly yung binanggit ni Apostle Paul sa Philippians 1:6, sabi ni Apostle Paul, nasisiguro ko
na that he who began a good work in us will bring us to completion at the day of Jesus Christ. So yan po yung pangako na atin pong mapapagtagumpayan ang mga pagsubok dito sa buhay, ang mga kahirapan, ang mga pag-uusig, yung lahat ng mga yon ay atin pong mapagtagumpayan. And then yung pagiging pagiging yung pinananahanan rather ng banal na espiritu. So yun po yung mga katotohanan na banggit dito, na yun po ang tutulong sa atin upang mapagtiisan natin, ma-endure natin ang mga kahirapan dito sa mundo. And then yung pag-asa ng glorification na naghihintay sa atin. So yung glorification po, it begins when we believe in the Lord Jesus Christ and the Holy Spirit take residence in us, yung tumahan ang banal na espiritu sa atin. Then the completion of this glorification, beginning from the indwelling of the Holy Spirit, ay yung ating pong uwi at yung pagharap na, yung pagdating na natin doon sa kaluwalhatian, sa piling ng ating Panginoon, sa kanyang tahanan, sa kanyang kaharian. So dito pa lang ay naranasan natin po yung glorification sa magitan po ng pagkakaroon natin ng banal na espiritu na tumatahan po sa atin. At yung lubusan na glorification na yan ay yung ating pong pagdating doon sa tahanan ng ating Panginoon. So sa atin naman pong series conclusion, kung maaari po natin yung mga diniscuss ni Brother Mark noong first part of the 4-part of lesson series ay yung election and calling. So in election and calling, you were chosen and called by grace. So kaya ka nandito ngayon sa pananampalataya sa ating Panginoon because you are chosen before the foundation of the world. That's why you are called by grace. And then yung pangalawa, yung justification and adoption. Justification and adoption. Ibig sabihin naman yan, you are free from condemnation and brought nearby. And then yung pangatlo, yung sanctification, nang ibig sabihin yan, you are being made holy by the Spirit. And then ito nga po yung fourth and last na ating tinalakay, yung perseverance and glorification. Ang ibig sabihin naman po nito, you are kept and will be glorified in Christ. So kaya ang challenge po sa atin dito, ang application, walk in the Spirit, confident in the God who saves, sanctifies, and glorifies. Let your life reflect the beauty of His sovereign grace from eternity past to eternal glory. So brothers and sisters in the Lord, be comforted, be at peace, be strengthened because of these truths tungkol sa ating pong kaligtasan. So we are being elected and called, we are being justified and adopted to the family of God, we are being sanctified, and we are being preserved for glorification. So kaya dapat po ang buhay natin sa kasalukuyan habang nandito tayo sa lupa ay magiging puno po ng kalakasan, ng kapayapaan, ng kalakasan at ng pag-asa dahil po sa mga katotohanan na ito. So tayo po ay magwakas sa panalangin. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, banal na makapangyarihan sa lahat, we thank you so much, O Lord, for allowing us to once again
see this truth, Panginoon, sa amin pong mga pag-aaral mula po doon sa pangunguna ni Brother Mark sa simula ng lesson series na ito, Panginoon. And we pray, O Lord, na nawa, wag mo pong hayaan, Panginoon, na mawalan lahat yun ng saysay, Panginoon, ang atid ng mga katotohanan na yon na napag-aralan namin, na ang naisang ng Panginoon sa mga katotohanan na yon na pinaalam mo sa amin ay magkaroon po kami ng kapayapaan sa aming buhay, sa kasalukuyan, Panginoon. Magkaroon po kami ng kaaliwan, magkaroon po kami ng kalakasan, at magkaroon po kami ng pag-asa na hindi mawawala, Panginoon, sa aming pamumuhay, O Diyos, bilang mga mananampalataya. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo nawa, O Diyos, ang patuloy na tumulong sa amin at magbigay sa amin ng pananampalataya sa mga totohanan na ito, Panginoon, na amin po itong paniwalaan, amin po itong panampalatayanan, amin pong itong panghawakan, Panginoon. At nawa, O Diyos, habang amin po itong pinanghahawakan, aming pinanampalatayanan, Panginoon, ang layunin nito na pag-asa, na kapayapaan, na kalakasan, Panginoon, na kaaliwan, ay tunay din po naming maranasan, Panginoon, at sa aming paglilingkod patuloy sa iyo ay magpupuri po kami, maglilingkod po kami sa iyo, sasamba kami sa iyo, Panginoon, na mayroong kagalakan sa aming puso. Ito po ang aming samo at panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, binabalik po kay Deacon Ira ang time. Okay po. Salamat po, Pastor Gary. So, sa eksaktong 10:15, we will start our worship service. God bless po sa bawat isa. Sa lahat po, Pastor Gary. God bless po dyan sa abo ko. God bless. Thank you din. Oh, yeah.